Happy Sunday everyone! Paalis na nga si Daddy B mga mare, pero itong baby bears naman natin ay ayaw umalis dito sa motor. Naku, 100% sure talaga mga mare na lalaki itong baby bears natin. Abay, gusto niya talagang mag-drive ng motor. Nagpaalam nga ako niyan kay Daddy B mga mare kasi uuwi kami ng Pulo-Mulo. Nag-chat din kasi yung pinsan ko mga mare na binyag ng anak niya ngayon. Kaya naman nakisakay na kami dito sa sasakyan ng tito ko mga mare. Bali si Bryle mga mare ay naiwan sa bahay at ang kasama ko ngayon ay si Andrea at saka si Bryce. Nag-stop over muna nga kami ng sandali dito mga mare kasi kinuha pa namin yung asparagus ng tito ko. Araw-araw talaga mga mare ganito yung routine niya kasi ito yung negosyo niya. Araw-araw pumupunta siya ng airport mga mare para maghatid doon ng asparagus. Itong asparagus kasi mga mare ay ine-export niya. Pagkatapos nga naming mag-pick up ng asparagus mga mare, eto dumating na kami sa farm. Uy, nag-tiktok pa sa ibabaw ng lamesa. Nakshuta. Ako mga mare, hayaan nyo na ako at minsan lamang ito. Hindi kasi ako marunong mag-tiktok mga mare, kaya eto nag-try akong mag-tiktok. Tinulungan ko nga ang kapitbahay ng tita ko mga mare. Kaahon lang kasi nitong kalabaw. Alam nyo naman, gustong magpa-relax. At paborito talaga nilang magpa-relax doon sa maputik na tubig. Nakshuta. Kompleto na nga kami mga mare dahil dumating na yung tito ko at saka mga pinsan ko. At dito ko nga napiling umupo sa labas mga mare. At dito ko nga naisipan umupo sa likod ng sasakyan mga mare. Para adventure naman. Charis! Sobrang nag-enjoy nga mga mare kasi libreng pulbo. Malapit lang naman ang pupuntahan namin mga mare, kaya ito dumating na din kami. Naku, ako pa naman ang pinakahuli nilang pinababa. Pinagkakaisahan nga nila ako mga mare kasi sobrang taba ko na raw at mahihirapan nga ako sa pagbaba. Welcome to the Christian world, Nick. At dahil gutom na nga kami mga mare, eto nagkanya-kanya na kaming sandok ng pagkain namin. At etong kinuha ko mga mare ay konti lang dahil nagda-diet nga ako. Pero itong mga kasama ko mga mare, marami silang kinuha kasi hindi sila nagda-diet. Sobrang dami nga ng bisita ng pinsan ko mga mare. Kaya naman standing position na lang muna tayo. Dahil wala kaming maupuan mga mare ay hindi din kami nagtagal dito. Pagkatapos namin kumain mga mare ay umuwi naman agad kami doon sa farm. Ang pagdating na namin dito mga mare, eto may naglalako nga ng mga native product. Bumili nga ng silhig na paypay yung tita ko. At saka itong isang sombrero. Bumili na din kami nitong pang design sa bag. Sobrang dami nga ng kanilang paninda mga mare. Tingnan nyo naman yung tricycle nila, punong-puno. At itong naglalako mga mare ay malayo pa ang pinanggalingan. Ako nga ang nahihirapan dito kay kuya kasi dala-dala niya yung buong pamilya niya. At dahil hapon na nga mga mare, ito pinatulog ko na si Bryce dito sa duyan. Ganito din ang duyan niya sa bahay mga mare. At kapag dito siya natutulog sa duyan mga mare ay napakahimbing talaga ng tulog niya. Abay, nabili ko lang din yan sa Shopee mga mare. Kung bet mo, ilalagay ko ang link sa comment section. Hanggang ngayon mga mare ay umiinom pa rin ako ng aking gamot sa UTI. Kaya naman nagpabiak na ako ng buko dito sa tito ko dahil iinom ako ng sabaw ng buko. Pag andito ako sa farm mga mare ay hihingi lang ako ng buko. Pag sa Jensen naman ako mga mare, bibili ka talaga ng buko kasi walang libre doon. Isang piraso mga mare, 25 pesos. Nakshuta, ang mahal-mahal. Nakita nga ako ng tita ko na umiinom ng buko. Siguro meron din siyang UTI. Charis. Nakita ko nga na nagwawalis itong tita ko, eto tinulungan ko na nga siya. Ang dami na kasing tuyong dahon dito sa lawn mga mare. Plano din kasi namin palakad-lakadin dito si Bryce. Abay mga mare, sobrang hirap palang walisin nito. Sobrang dikit talaga nitong tuyong dahon dito sa Carabao grass. Full energy na nga ang ginawa ko mga mare para madali lang matapos. Dinali-dalian ko na nga mga mare para madali lang matapos. Abay nakakahingal talaga, nakshuta. Sobrang laki naman itong aso ng tito ko, mga mare. Dito nga muna kami tatambay sa bahay ng tito ko para makapaglaro naman dito si Bryce. Kaya pala binabalik-balikan niya dito sa karton ito, mga mare, kasi hinahanap niya itong car. Pag ganyang laruan, mga mare, sold na yan siya. Pumunta nga ako dito sa kwarto ng pinsan ko, mga mare. Chinecheck ko nga kung ano yung ginagawa nila. Andito din pala ang dalawang kapatid ko. Kaya naman iniwan ko muna si Bryce sa kanila. Gabi na nga niyan, mga mare, at nag-brown out pa. Minamalas nga naman. Kaya ito, nag-ihaw na rin ng isda itong tito ko para sa dinner namin. Meron pala akong pakonting pa shoutout. Shoutout pala kay Baby Janet Duckless.
Shoutout pala kay Charlotte Neri Barcelo. And lastly, sa aking kapatid na si Joshua. Shoutout po sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Luto na nga ang inihaw na isda, mga mare. Siyempre, hindi pa huhuli itong toyo natin. At hindi mapapahuli itong pangmalakasang pinakurat natin. At meron palang sinabawang isda na may malunggay. O, diba? Napaka-healthy. Yun lang for today's video. Maraming salamat. God bless.